Po, so ready na po tayo sa pakikinig ng salita po ng Panginoon. Tayo po ay habang nakikinig, hanggat maaari po ay meron kayong panulat. Okay? Parang sa school, no? Maganda yung nag-take note ka kasi yung nagsasalita, minsan lang magsalita. So, pero lagi pong maaalala yung inyong pong mga natutunan sa panahon na meron po kayong notebook. Okay? Kaya po, sanayin po natin, nagsusulat po tayo kasi pag hindi po tayo nasanay, sabi po ng mga mahuhusay na teacher, ang napakaliit lamang na porsyento yung natatandaan sa pakikinig. Okay? Siguro 10%, 20%. Pero kapag ito ay sinulat mo, matatandaan mo kahit matatagal ng mga sermon ang iyong nadinig. Kaya po, sabi mo sa katabi mo, magsulat ka naman. Magsulat ka naman. Okay, yung iba walang notebook, ang ginagawa, nilalagay po sa cellphone, tinatype po nila. Okay din po yun. Mga bata po ngayon, sanay na po sa ganyan. Pero, sabi nga po ng isang pastora, iba pa rin po yung sinusulat sa notebook. Medyo traditional, pero mas effective at mas madaling matandaan. Okay? Kaya, ang Bible, hindi lang po sinabi. Kaya kung meron po kayong Bible, yan po ay sinulat. Amen? Napansin nyo? Kaya meron collection of books. Kaya meron tayong Bible na hawak po ngayon dahil yan ay sinulat sa mga sinalita ng Diyos. So, siguro kung yung mga writer ng mga books, yan po ay 66 books, no? Kaya tawag po dyan sa Bible natin, Biblios. Ibig sabihin, collection of books. Kaya from Genesis to Revelation, iba't iba po yung sumulat po niyan. So, inisip ko po, paano kung hindi pinasulat ng Panginoon lahat ng kanyang sinalita, wala po tayong maaalala at wala din po tayong mababasa ngayon. Kaya, mahalaga po yon na tayo ay nagsusulat. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, magsulat ka. Sulat ka. Subukan mo lang. Minsan, yung iba, napapansin ko, wala talaga nakikinig lang, hindi po nagsusulat. Pero sanayin nyo po, no? Minsan, simulan mo na mag-type sa cellphone, o kaya meron ka maliit na notebook, ballpen, isulat mo yung mga, kahit hindi lahat, yung mga important points na napakinggan mo, na alam mo na ito ay makakatulong para sa iyong buhay. At all scripture is God-breathed, sabi po ng Bible. At walang salita ang Panginoon na hindi mawawalan ng kabuluhan. Kaya may purpose ang Lord, bakit you have a lot of opportunity and time to listen to the Word of God. Kaya napansin mo, magpapasalamat ka kay Lord kasi dito sa Pilipinas, pwede ang Bible. Sa ibang bansa, hindi pwede. Kaya yan ay isang blessing ng Lord sa atin. Kasi, punta ko sa Middle East, may mga part na pwede na rin ang Bible, pero mas marami sa kanila ay pinagbabawalan na magbasa po ng Bible. So, uhulihin ka pag nakita ka may Bible. Pero ngayon, pinadali na kasi meron na po tayong mga gadget. So, di napapansin ay meron ng Bible dyan. So, dapat po, ang cellphone po natin, total, lagi kang nag-gadget, lalagyan po po yan ng Bible. Isang Tagalog, isang English. Amen? O kaya mag-install ka, libre naman po yun, Tagalog, English. Para po tayo natitry natin ang puso natin, ang isip natin, nadidisiplina natin ang spiritual na paglago po natin. Amen? So ngayon po umaga ay tayo po ay mag-uusap tungkol sa kalooban po ng Panginoon. Marami pong mga tao na nabubuhay
Nabubuhay lamang po sila, pero hindi po sila nabubuhay para sa kalooban po ng Panginoon. Kaya ang topic po natin ngayon ay, nasa loob ka ba sa mga plano ni Lord? Ang plano po ng Panginoon ay mabuti. Alam po natin, ang dami po tayong verse dyan, Isaiah 29:11. Malimit po nating marinig na ang plano ng Panginoon mabuti, kaaya-aya, puno ng pag-asa, puno ng kinabukasan. Hindi plano ng Diyos na tayo biguin, kundi tayo ay pagpalain ng Panginoon. Napakarami mga verses makikita, mapapakinggan, mababasa na patungkol po sa mabuting plano ng Diyos sa ating pong buhay. Ngayon, gusto natin linawin, bawat isa po sa atin na nandito ngayon, may kanya-kanyang plano ang Panginoon sa atin. Sabi mo sa sarili mo, may plano si Lord sa akin. Hindi ba tayong manalangin ngayong po umaga? Panginoon, salamat po. Maunawa po namin ngayong umaga na mabuti ang plano niyo po sa amin. Na mas maintindihan po namin, Panginoon, na dito niyo po kami gustong dalhin. Tulungan niyo po kami na huwag kami mag-resist, huwag po kaming tumanggi, sapagkat ito ay para po sa amin. Bigyan niyo po kami ng karunungan na malalim na pangunawa ng aming mga buhay ay pumaloob sa iyong mga layunin, sa iyong mga plano. Salamat po, gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu, turuan, ituwid ang aming mga puso, baliin ang mga maling prinsipyo sa buhay, at hayaan niyo po ang mga prinsipyo na yung mga salita ay siyang maghari para po sa aming puso, sa aming kaisipan. Wala kami iba itataas sa lahat ng ito, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, ang ating po verse, marami po may paboritong verse dito ay Aklat ng Roma, chapter 8, verse 28. Sabi po diyan, alam natin, sabi mo sa katabi mo, alam mo dapat. Alam mo dapat. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Taas po ang kamay ng mga nagmamahal sa Panginoon. Ayan. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon, for sure, 100%, kumikilos ang Diyos sa iyo. Amen? Siya po ay gumagawa sa iyo. Ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Pag tinitigan at mineditate natin ito pong verse na ito, unang-una, ang Diyos talaga sa atin ay aktibo. Aktibo na gumagawa. Kaya lang minsan, dapat pag gusto mong aktibong kumikilos sa Diyos sa buhay mo, sabi po ng verse na ito, dapat mahal mo si Lord. Amen? Hindi pwedeng kumilos sa Diyos, gumawa siya ng mga himala, gumawa siya ng mga kapangyarihan niya sa buhay natin na hindi natin siya minamahal. Amen? Ako po naniniwala na ang mga tao, ang mga believers ay dapat nagmamahal sa ating Panginoon. At automatic po yun. Ang Diyos ay gumagawa sa ating po mga buhay. Pangalawa po mga kapatid dito, ang sabi po, lahat tayo ng mga tinawag ayon sa panukala. So, may plano ang Panginoon po sa atin. At ano yung plano niya? Doon sa huling salita, sa ating ikabubuti. Totoo po ba, minsan hindi natin naiintindihan ang plano ng Lord? Minsan parang ang lalim, ang lawak. Yun naman po talaga no? Talagang minsan hindi natin alam kung ano ang pwede mangyari sa atin. Pero as long as you love the Lord, no? Alam mo, meron siyang mabuting plano. So, ang buhay mo dito sa daigdig, hindi ka nawiwindang. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Alam niyo po yung pagplano ang pag-uusapan, dapat po laging mas mataas yung plano ng Diyos kaysa sa sarili nating plano. Amen?
mas maganda, mas maintindihan natin na mas dakila talaga ang plano ng Lord. So, paano natin gagawin po yan? Paano natin maiintindihan ngayong pong umaga, paano magaganap o paano po tayo papasok sa plano ni Lord? Kasi po, ito, nilalaan ng Diyos sa atin, tayo po yung, tawag po dito, tayo po yung nagdi-decide. Ako ba ay lalakad sa gusto ng Panginoon o ako ba ay lalakad sa sarili ko lamang mga plano? So, unang-unang gagawin po natin para mangyari na tayo po ay pumasok sa plano ng Diyos sa buhay po natin, dapat po maintindihan nyo yung number 1. Kailangan mong magpasakop sa kanyang kalooban. Amen? Hindi mo talaga maiintindihan ang plano ni God sa buhay mo kapag hindi ka nagpapasakop sa gusto niya. Amen? Tingnan niyo po yung mga anak natin na nagpapasakop sa atin, maayos ang buhay. Hindi niyo napansin? Yung mga anak na masunurin, na walang reklamo sa buhay, pag inutusan, sige lang, gawin mo ito, sumusunod kay nanay, kay tatay. Kasi ang nasa puso niya, magpasakop sa kanyang mga magulang. Same with our Lord. Kapag ikaw ay natutunan mong magpasakop, no, at nalaman mo na ang kalooban ng Panginoon ay mabuti para sa iyo, para sa ikabubuti mo. Kaya, yung plano ng Lord sa buhay po natin, okay, ito po ay nagtuturo sa atin paano mas maging meaningful ang buhay. Ako po naniniwala, ang mga taong naiintindihan ang kalooban ng Diyos, mas nagiging active ang kanilang po mga buhay. Ito yung mga taong hindi sasabihin, walang kakwenta-kwenta ang buhay, talagang ganyan ang buhay, ano kaya, magpakamatay na lang ako. Kasi, bakit nila ginagawa yun? Bakit nila naiisip? Kasi nga po, hindi nila naiintindihan ang kalooban ng Diyos. Hindi nila kayang magpasakop sa kalooban ng ating pong Panginoon. So, the first thing you need to do is surrender your life. Gusto mo magpasakop sa kalooban ng Diyos? You need to surrender your life to God, to the will of God, that can lead to a more meaningful and perfected path na gusto ng Panginoon sa atin. Sabi na iba, Pastor, paano nga ba magpasakop sa kalooban ng Diyos? Kasi malimit kung madinig to, mabasa sa Bible, madinig sa church, kailangan gawin mo ang kalooban ng Diyos, huwag kang gagawa na hindi kalooban ng Diyos, kasi posible na ikaw ay mapahama kapag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos. Romans chapter 12 verse 2. Pag binuksan niyo po yon, isang bagay na natutunan ko sa paghanap sa kalooban ng Diyos. Kailangan po bago ang pag-iisip. Mabago na. Amen? Marami po na born again, puso lang ang nabago, pero yung takbo ng utak, hindi na bago. Amen? Nabago na born again eh. No? Binago siya ng Holy Spirit. Pero hindi niya natutunang isuko yung kanyang laman ng kanyang utak. So mga kapatid, napakahalaga. Romans 12:2 sabi, by renewing of your mind. Nababago ang isip, nababago ang utak. Kaya yung mga takbo ng kaisipan mo dati, ewan ko kung napansin mo yan, no? Nung ma-born again ka, naiba na yung isip mo. Dati ang isip mo, tuwan-tuwa ka sa mga bisyo. Pero nung ikaw'y makakilala sa Panginoon, alaman mo ang kalooban ng Diyos, nagpasakop ka, so iba na, nag-intap mo na isip mo. Masama pala bisyo, nakakasira ng katawan, nakakasira ng buhay. Na-renew na yung isip mo. Amen? Dati may kaisipan ka siguro dati na okay lang mambabae, kasi ginagawa naman ng iba yan. Mali ang isip. Pero nung ikaw'y makakilala kay Lord, nagpasakop ka sa kanyang kalooban, eto na kayo naisip mo, hindi na pwede akong humanap ng iba. Kasi kapag ako'y nagmahal pa ng isa pa,
ay isang kasalanan sa Panginoon. So ano ang dapat kong gawin? Tanggapin at mahalin lamang ang isang babae. Walang iba yon, kundi ang aking asawa, ang iyong asawa. Nare-renew, ibig sabihin na bago yung pag-iisip. Hindi mo makikita ang plano ng Lord kapag hindi mo binago ang isip mo. Amen? Hindi mo maiintindihan ang plano ni Lord kapag hindi ka nagpasakop sa kanyang kalooban. Pastor, paano mababago isip ko? Alam mo, merong isang bagay na sinabi sa Romans 12:2 pa rin. Yung una, sabi, do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag ka na makiayon sa takbo ng sanlibutan. Ayun naman pala. Bakit maraming hindi nababago ang isip? Kasi makamundo. Amen? Hindi makayanan yung puwersa ng sanlibutan sa kanyang buhay. Nananatili pa rin sa kanya yung puwersa na yon. Kaya habang ikaw, papapansin mo sa sarili mo yan, sa sarili natin, kapag mayroong enjoyment dito na after doon sa daigdig, halimbawa, kaya magandang maintindihan po natin mga kapatid na lahat naman talaga hindi naman magtatagal eh. Amen? Kaya ako, sa puso ko, huwag masyadong attach sa lahat ng pinagagawa mo dito sa daigdig. Amen? Huwag masyado. Kasi lahat naman lilipas eh. First John 2:12, di ba? Lahat kukupas, ang sanlibutan ay lilipas, at lahat ng kinaumalingan natin ng mga tao dito sa daigdig, ayun, naisulay na, mawawala. Okay? Mamamatay. Kukupas. Pero sabi ng Bible, ito habulin natin, ito kalooban ng Diyos eh, di ba? Ito lamang po iyong magtatagal. Isang bagay, those who do the will of God. Kaya ang magtatagal lamang, mga kapatid, ay yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Sigurado magtatagal ka. Yan lamang ang pangmatagalan. Kahit mamatay ka dito, tingnan mo yung relationship mo kay God. Hindi yan mawawala. Pero, lahat ng pinagpagulan mo, pinaghirapan mo, kinamil mo sa buhay, yun yung sabi ng Romans 12:2, do not conform any longer. Kasi tinuturuan tayo maging dito sa church, sige, maging masipag ka, maging magaling ka sa mga bagay na ginagawa mo sa daigdig, given yan, kasi naandito pa tayo sa daigdig. Pero huwag masyado. Kasi darating ang kamatayan, hindi mo madadala lahat ng ginawa mo sa daigdig. At isa lang ang mananatili. Ano yun? Yung gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kaya this is the great plan of God. Okay, bless ka ni Lord, yumamang ka, magpakayaman ka, galingan mo ang mga career mo dito, abutin mo ang mga pangarap mo, yes. Kalooban din ng Lord yan. Pero higit sa lahat, dapat mas maintindihan mo, may mabuting plano ang Panginoon sa iyo. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, tayo ngayon ay siguro gusto tayong subukin ng Panginoon. Kaya minsan yung mga tagumpay mo sa buhay, inaalam siguro ng Lord yan kung ikaw ay mananatiling mananalig sa Kanya at magtitiwala sa Kanya. Siguro kaya marami kang blessing ngayon, maybe the Lord wants to test you kung gaano ka pa rin magtitiwala na ang Diyos ang nagpapala sa iyo. Siguro kaya unti-unting naaabot mo mga pangarap mo sa buhay, gusto kang itest siguro ng Lord na dapat na ikaw ay manatili sa Kanyang kalooban, na kahit mayaman na mayaman ka na, ang isa sa isip at puso na nandito ay yung ang Diyos ang nagpala sa akin. Kaya mga kapatid, the number one thing na dapat nating mas maintindihan, sundin natin kung anong kalooban ng Panginoon. Magpasakop ka.
Sa paanong paraan? Baguhin niyo yung isip. Okay? So, yung kalooban ng Panginoon, kasama po dyan yung nagbabasa ng Bible. Amen? Kalooban po ng Lord yun. Amen? Kalooban po ng Lord na ikaw ay lumalago sa spiritual life. Kalooban ng Lord na mahalin mo ang mga tao sa paligid mo. Love your neighbor. That is the will of God. Amen? Yung ikaw ay magtiwala, kayang abutin ang mga pangarap mo para sa Diyos. That is the will of God. Amen? Kaya po, ang daming mga bagay na pwede nating gawin para sa Panginoon. As long as tayo po ay nagpapasakop sa gusto ng Panginoon. So ngayon, gusto nating malaman sa pinag-uusapan natin, pinapatay natin, hindi naman pinapatay, kundi sinusureto, dinidisiplin natin yung bagay na gusto mo dito sa mundo. Amen? Na kahit ano ang nais mo, okay? Mga material things, okay? Gusto mo ng bahay, lupa, magandang gadget, magandang damit, magandang buhay, magandang pamilya, okay po yan. Pero sa ibabaw po niyan, mas angat lagi ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Amen? Kaya kahit hindi mo ma-meet ang mga gusto mo sa buhay, no? Hindi mainitin na ulo mo, okay lang yan, may kalooban ng Lord sa akin. Amen? Gusto kong pumunta ng New Zealand, hindi ako pinayagan ni Lord, hindi ako magtatampo kay Lord, kasi mas maganda ang plano ng Lord sa akin. Amen? Bakit hindi maiiba ang iyong pakiramdam, ang iyong emosyon? Kasi ikaw ay nagpapasako sa kalooban ng Panginoon. Pwede bang palakpakan po natin ang Panginoon? Minsan sabi po ng isang author, si George Truett, sabi niya, to know the will of God is the greatest knowledge. Alam naman po natin, pag nalaman mo, ang galing niya, no? Mabuti po yan. But to do the will of God is the greatest achievement. Sino po dito may mga achievement na sa buhay? Nakapagpatapos na ng anak, di ba? Oy, gumanda ng kanyang negosyo, na-promote siya. Yeah, tawag po dyan, mga worldly achievement. Pero, iba po yung sinasabi ni George Truett. Ibang achievement yung mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo ng mga achievement yun. Nagawin mo ang will ni Lord sa buhay mo. Amen? Greatest achievement. Kaya po, higit po yan sa lahat. At alam po natin, walang kinilalang character sa Bible na hindi ginawa yung kalooban ng Diyos. Moses, Abraham, Jacob, lahat po yan. Even in the New Testament, yung mga disciple ni Jesus Christ, tignan nyo po, no, may mga times na hindi nila sinunod ang gusto ng Panginoon, pero at the end ng kanilang mga buhay, mas nanaig ang kanilang buhay na ipasakop nila sa Panginoon. Paano ka pa makakapasok sa plano ng Panginoon? Number 2, maniwala na may plano talaga ang Diyos sa'yo. Baka kasi hindi ka pa naniniwala eh. Amen? Kalabitin mo katabi mo, naniwala ka na ba? Amen? Baka pa sarili plano pa lamang meron tayo. So gusto nating mas maintindihan po talaga ngayon, mga kapatid, na dapat maniwala ka na meron talaga plano ang Lord. Meron talaga. No? Sometimes hindi natin ito lubos na maintindihan. Pero ako naniniwala, ano man ang sitwasyon ko ngayon, I believe in my heart, naniniwala po ako sa puso, sa isip ko po, sa kaluluwa ko na may plano ang Diyos sa akin. Pastor, bakit may plano si Lord sa akin? Pangit na nangyayari sa akin eh. Di ko kaya sagutin yan. Basta maniwala ka lang, anuman ang kalalagayan mo, mabuti man o masama, negatibo man o positibo, lagi mo sasabihin sa sarili mo, may plano ang Panginoon sa akin. Naniniwala ako dito. Bawat isa sa atin na nakaupo, may plano si Lord sa iyo. Pastor, 10 subject na pinagsak ko sa school, may plano pa rin si Lord sa akin. Maniwala ka pa rin, may plano si Lord sa iyo. Pastor, ba't gano'n? Hindi kami magkaintindihan ngayon ng mag-asawa. Maniwala ka pa rin, may plano pa rin si Lord sa iyo.
Pastor, ba't ganito ang itsura ng church natin? Parang magulo. Maniwala ka, maging sa church, may plano si Lord sa church na ito. Pastor, ganito pa lang ang bilang natin. Huwag kang ma-discourage. May plano si Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, mag-antay ka lang. Ha? Kasi minsan tayo, nadi-discourage, kakaantay eh. Tagal naman. Ano ba yung plano ni Lord sa akin? Naniniwala naman ako, pero napakatagal. Ngayon, ngayong umaga, gusto ko pong malaman din natin lahat ng mga ginagawa natin ngayon. Taas ang kamay ng mga nagtatrabaho dito. Yung namamasukan. Bless kayo ng Lord yan. Pero alam niyo po, habang tayo namamasukan, dapat nakadikit ka lagi sa plano ni Lord sa iyong ginagawa. Kahit kayo ng mga nagninegosyo, ididikit nyo lagi ang pagninegosyo nyo sa kayang gawin ng Diyos para sa inyo. Yung mga estudyante, nangangarap na makatapos, mas magiging madali ang pag-aaral ninyo kapag lagi kayo nananangan sa kayang gawin ng Panginoon sa iyo, yung plano niya. Alam niyo kung bakit? Si Lord din may plano eh. Kahit noon pa, pinalano niya ang lahat. Amen? From Genesis to Revelation, planchado na yung plano ni Lord. Amen? So, ang iisip ni Lord, hindi magulo. Amen? Pansinin nyo, ito po yung kasaysayan na nagsasabi kapag binabasa po natin ang Biblia. Tingnan nyo po itong 4 na bagay na ito. Ito po yung mga haliging kaganapan na pinalano ng Diyos ever since. No? Una po, paglikha. Pinalano ng Diyos na likhain ang lahat ng mga bagay na may buhay. Kasama tayo sa planong likhain ng Panginoon. Tama po ba? Amen? Ang ganda, sabi po ng Bible, bawat nilikha niya, kaaya-aya sa Kanya, kaibig-ibig sa Kanya. Natuwa si Lord sa lahat ng nilikha niya. Ikaw lang minsan ang hindi natutuwa sa katabi mo. No? Pero si Lord, lahat ng nilikha niya, natuwa siya doon. Naggalak siya. So, isa sa plano, creation. Pangalawa, na naplano ng Panginoon yung pagbagsak. Hindi siya nagplanong magpabagsak, kundi nagplano ang Diyos ano ang gagawin niya dahil ang tao ay bumagsak sa kasalanan. So, He gave His only Son, Jesus Christ. From the very beginning, in the Old Testament, pinalano na ng Diyos na ipadala ang ating Panginoong Jesucristo. Para saan? Yun yung pangatlo. Para sa kapatawaran ng kasalanan. What a great plan. Sino ako para patawarin ng Panginoon? Sino ka para bigyan ng panahon ng Diyos? But the Bible says, for God so loved the world. Grabe yung plano ng Panginoon. Nung nagkasalat si Eva at si Adan, nagsimula na sa isip ng Panginoon, di ako papayag na mapahamak ang tao. Kaya ipinadala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tan sino man titingin sa krus ng Kalbaryo, mananampalataya sa ginawa ng Panginoon, ay makakatamo ng kapatawaran ng mga kasalanan. At hindi lamang yun, lahat ng tatanggap at mananalig sa ating Panginoon, yung pang-apat, magkakaroon ng kaligtasan. So, pang-apat na pipuyan, nakasaysayan at kaganapan ng pinalano ng Diyos sa sangkatauhan. Paglikha, ano ginawa ng Diyos sa pagbagsak, ginawa ng Diyos ng pagpapatawad at pagliligtas tayo. Ngayon, ito, makinig kayo maigi. Since na ito, yung great plan ng Panginoon, lalo yung panghuli, yung dakilang plano talaga ng Lord. Makinig po kayo maigi. Wala pa tayo sa langit, tama? Sino ang gusto pumunta sa langit? Wala ka ng problema pag nasa langit. Okay? Ngayon, dito sa earth, ito yung totoong buhay natin sa ngayon eh. Sa ngayon pero pansamantala lang to. Kaya huwag ka mainit, pansamantala lang. Ito ay, tayo dito sabi ni Apostle Paul, estranghero lamang tayo. No permanent address. Okay? Yung bahay ko ngayon, hindi talaga yan ang totoong mong bahay. So, yung citizenship mo, hindi talaga dito sa earth. Our citizenship is in heaven. Sabi po ng Bible. Pero, habang tayo nabubuhay dito, okay, makinig po kayo maigi Ito po ang catch nito.
Ano man ang pinagkakaabalahan mo sa buhay. Ano man to ha? Hindi ko nababanggitin kung ano man ang pinagkakaabalahan mo sa buhay. O ano man yung mga ginugusto mo dito sa buhay ngayon. Tandaan mo lagi, kapatid. Dapat lahat ng gusto mo, plano mo sa buhay, pinapangarap mo sa buhay, gustong marating sa buhay, nakapasok dapat sa apat na plano ng Diyos nito. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Alam mo, teacher ako yung teacher at hindi ako nag-evangelize. Hindi ako pasok sa plano ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kaya hindi pa siya bumabalik, binibigyan na ng chance ang lahat ng tao makakilala sa ating Panginoon. So hindi pa babalik si Jesus Christ. Marami pang hindi kumikilala. Amen? So yung aking ginagawa, kung hindi ko isi-share ang gospel, useless. Wala sa plano ng Lord. Amen? Pasok kami ng mga gusto mag-abroad. O ano layunin mo dyan? Ano plano mo dyan? Amen? Ang isip mo lang ba dyan? Magkaman ng maraming pera. Diba? Yung bang guminhawa ang buhay. Sarap, no? Yung bang batang Canada ka, mabibili mo ang gusto mo. Yung mga nagtrabaho sa Canada, ng mga previous natin mga kababayan, grabe, lalaki ng bahay, 3 na ang sasakyan, pulpil na pulpil ang pakiramdam nila. Pero ang totoo noon, pag tayo ay isang mananampalataya, achievement earthly lang po yun. Amen? Iba po yun, kung ang earthly achievement mo, dinidikit mo doon sa will ni Lord. That will be a great achievement talaga. Kaya ako nabibless doon sa may mga kababayan po tayo, mga doktor. Yung kanilang profession, ginagamit nila talaga sa ministry. Amen? Kasi, mas naniniwala din sila lahat naman, pansamantala lang eh. Amen? Kahit ako mahusay na doktor, mahusay na engineer, matatapos naman to eh. Ang hindi matatapos, kapag pumasok ka sa plano ng Diyos. Amen? Naintindihan po ba natin to? Amen? Kaya, ulitin ko po yun. Dapat po, anuman ang mga ginagawa natin o lahat ng mga plano natin sa buhay, dapat po ito ay nasa loob o bahagi ng plano ng Diyos sa apat na yan. Amen? Amen. Mga kapatid, handa po natin, may plano ang Panginoon. Maniwala ka. May plano sa iyo. Amen? Ano sabi na iba, pasal daw nakapagtapos ng pag-aaral. Ang dami naman hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero sila yung pinakamayaman sa daigdig. Amen? Mga sikat ngayon, mga bilyonaryo, mga kick-out pa nga eh. Hindi natin alam plano ng Panginoon eh. Pero pag tinitigan mo yung katabi mo ngayon, o titigan mo yung katabi, parang walang mararating sa buhay. Itsura pa lang eh, di ba? Pero, never underestimate yung plano ng Lord sa kanya. Amen? Ito si Jeremy, gaganyan-ganyan niya. May plano ng Lord yan. Hindi ko yan tinitignan na parang Robin Padilla na naglalakad na chika. Tinitignan ko po dyan, may plano ang Lord. Tignan mo yung katabi mo, kahit sabi mo sa kanya, kahit ganyan ka, may plano si Lord sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon po dyan. Amen. Pangatlo, ito na po yung panghuli. Mabilis lang po eh. Yung pangalawa, ang sabi po, maniwala na may plano ang Diyos sa iyo. Yung pangatlo, ito naman ang gagawin natin. Magtiwala na mas mabuti ang plano ng Diyos sa iyo kaysa sa plano mo. Amen. God's plan is greater than your plan. Ako po may plano, pero kapag iniisip ko, mas malaki at mas mabuti yung plano ng Diyos sa akin doon na ako sa plano ng Lord. Amen? At ang sabi ng verse na binasa natin, para ito sa ikabubuti natin. Kasi ang plano ng Diyos, malawak talaga. Hindi natin kayang abutin. Sabi po ng verse dito, Isaiah 55, verse 8 and 9. Ang wika ni Yahweh, ang aking isipan, di ninyo isipan. Hindi mo kaya lampasan ang isip ng Panginoon. At magkaiba ang ating daan. Tignan niyo po, no?
Si Lord, iba yung gustong iturong path sa buhay natin. Pero tayo matigas ang ulo eh. Ayaw natin ang path ni Lord na daan. No? Kaya, ang paborito mong kanta, My Way. Diba? Not God's Way. Kaya sikat na kanta yung My Way. Sarili niya ang gusto niya eh. Ito yung gusto ko talaga. Pero si God, sinasabi niya sa verse na ito, ang aking isipan, di ninyo isipan. Ang magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit, higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. Ang kailangan mo lamang, maniwala. Yun nga, sabi ng verse, hindi natin kayang abutin ang isip ng Panginoon, ang mga layunin niya sa atin, pero magtiwala ka lang na mas dakila ang plano ng Panginoon sa atin. So, trusting God's plan can lead to a greater sense and purpose in life. Kaya ako po, hindi natatakot that one day, pag ako nawala, at least, mas minahal ko yung gusto ng Panginoon sa akin kaysa sa gusto ko sa buhay. And, hindi po madali, kasi pipili ka nga lang po eh. Kaya sabi po ng Panginoong Hesus, walang naglingkod sa dalawang Panginoon. Mamimili ka lang ng isa. So, you will choose one. Good plan of the Lord sa iyo. So, dapat mas dakila, mas maniwala po tayo at magtiwala na mas mabuti ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya sasabihin mo sa sarili mo, Lord, kahit hindi ko man maabot ang mga plano ko sa aking pamilya, ang plano ko sa aking negosyo, ang layunin ko sa aking trabaho, ang plano ko sa aking sarili, it's okay, Lord. Kasi ikaw naman ang merong mas mabuting plano para sa akin. Amen? Kaya hindi ka habol ng habol sa mga bagay dito sa sanlibutan. Kasi alam mo, yan ang magpapalayo sa atin. Kaya po tayo, mas lalo tayong hinahabol ng blessing ni Lord kasi mas lalo nating pinagtitiwalaan ang plano ng Panginoon para po sa ating lahat. So sabi po, God's plan, not mine. Pwede ba ulitin natin yun? God's plan, not mine. Plano ng Diyos, hindi sa akin. Amen? Pangalawa, God's will, not mine. Ulitin po natin, God's will, not mine. Panghuli, God's timing, not mine. Amen? So may timing si Lord. Huwag mainip. Ngayon siguro, sabi mo, paano si Lord? Walang plano sa buhay ko. Kakamali ka. Kailangan magsimula lang yung trust mo sa Panginoon. For I know the plans I have for you, plan to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future. Kapatid, alam mo sa umaga dito, maaaring pakiramdam mo mukhang kawawa sa buhay dito sa mga. Pero, tanggalin mo yun. Pagtan mo yan ng faith. Pagtan mo yan ng joy. Pagtan mo yan ng trust sa plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon ay mabuti, higit sa plano mo. Ilang plano na ang binigo ka sa sarili mo? Ilang panahon na yung nagplano ka ng ganito, gagawin ko to, pupunta ako sa ganito, ito ang plano ko, pero binigo ka ng mga pansarili mong plano. Gusto ko sabihin, pag si Lord nagplano sa'yo, hindi ka niya bibigyan. Amen? So, ang tanong ko po sa atin, ngayong pong umaga, bago tayo manalangin, are you in? O are you out sa plano ng Panginoon sa iyo? Amen? In ka ba? Papasok ka ba? Kahit minsan mahirap, kahit minsan hindi ko maintindihan ang plano ni Lord sa akin, pero ang gagawin ko lang, Lord, turuan niyo po ako magtiwala sa iyo sapagkat maganda ang plano niyo po sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking negosyo, sa aking trabaho, sa lahat ng mga plano ko sa aking sarili. Panginoon, sabihin natin, wala ngayon, masihingitan ko sa aking sarili ang mabuting plano mo kaysa doon sa mga napakatagal
pagpapatagal ko ng mga plano sa buhay. Kapag ginawa natin ito, let the blessing of the Lord be upon us. Pwede ba tayong lahat ngayon ay tumayo? If you really believe sa puso mo ngayon na may plano ang Panginoon, may kalooban ng Diyos sa'yo, huwag mawala po yan. Ako, yung mga walang pera, sino mga walang pera dito? Ha? Yung mga walang pera, minsan, yan ang number one na instrumento ng kaaway para mawalan ka ng faith kay God. Ngayon po kami, marami po kami expenses, marami family, marami po kami binabayaran, may mga utang din po kami, pero hindi namin iwawaglit yung plano ng Diyos sa amin. Hindi namin nilalayo. Lord, nadaan lang po kami dito. Amen? Journey nga eh. Di ba? Life is like a journey. Naglalakbay ka lang dito. At mararanasan mo, mapupuntahan mo yung iba't ibang bahagi sa buhay mo na kailangan mo lang talagang daanan. And by the end of your journey, mas maiintindihan mo. Sa dulo pala ng paglalakbay mo, naandun ang Panginoon. Parang sinasabi niya sa atin, anak, hinayaan na kitang dumaan dyan. Kasi dapat mo maranasan yan. At makita mo, sa katapusan ng paglalakbay mo dito sa daigdig, nandito ako. Hindi kita iniwan, hindi kita pinabayaan. Pwede mo ba tayo ngayon ay manalangin sa Panginoon? Yes, Lord. Sabi po, minsan pa natin awitin po, awit na ito. Sabi ng awit, loobin mo ang buhay kong ito ay maging banal mong tahanan. By surrendering lahat ng plano mo, gawin mo yan at ipagkatiwala sa Panginoon. Pwede ba, kapatid, banggitin mo ngayon ang mga plano mo ngayon sa buhay? Kung ang plano, mag-start ka magplano ngayon. Ano man yan? Sabi ng Panginoon, ano man ang inyong hingin sa aking pangalan, sa aking pangalan, gagawin ko yun upang ang aking kamay mapapangalan. Alam mo kapatid, kung kami ang humingi sa ating Panginoon, let the will of God, let the will of God maghari sa ating mga buhay. Sige po, patuloy po tayo. Tanganan natin ang ating mga puso, ang ating mga espiritu ngayon sa Panginoon. Tumalapit tayo na kahit minsan hindi mo maintindihan. All you have to do is to trust the Lord. Meron siyang kaya, meron siyang plano sa atin. Pwede ba natin itaas sa ating mga kamay? Lahat na may mga plano ngayon, pagpipray ko po kayo. Tanda mo kapatid sa iyong narinig sa salita ng Diyos. Magtiwala ka na mas mahusay ang plano ng Diyos sa higit sa plano mo sa buhay. Gusto mo ipakita ngayon sa pagtaas ng mga kamay mo that you will invite the plan of God. Ipapasakop mo ngayon ang buhay mo sa kalooban ng Diyos. Pwede ba ngayong oras na ito, banggitin mo ang plano mo ngayon? Mabuting plano, kapatid, para sa Diyos. The
Bible says, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Kapatid, may plano ka ba na magtayo ng negosyo? May plano ka ba to go to abroad? May plano ka ba na ayusin ang pamilya mo? May plano ka ba na mag-reconcile sa mga taong hindi mo nagugustuhan sa buhay? May mga plano ka ba sa sarili mo na gusto mo magbago? That is the will of God. Lahat ng plano mo ngayon, spiritually, gusto mo mag-grow sa Panginoon, gusto mo mag-involve sa ministry, gusto mong alagaan ang spiritual life mo mula ngayon, mabuting plano yan. Gusto mong ikaw'y pagpalain ng Panginoon, mas maging masipag ka ngayon, mas maging magaling, mas maging matalino para sa Panginoon. Pwede bang lahat ng plano natin banggitin mo ngayong umaga sa Panginoon? Habang ipapanalangin ko kayo, binibigkas nyo lahat ng mga layunin mo, lahat ng mga plano mo sa buhay, sa pamilya, sa sarili, sa lahat. Panginoon, dalangin namin na lahat ng mga bagay na binabanggit po namin, Panginoon, sa iyo, bigyan niyo po ng katuparan. Sapagkat naiintindihan po namin ngayong umaga, Panginoon, na mas dakila ang plano niyo po sa amin kaysa sa sarili po naming plano. Panginoon, mula po ngayon, sinusuko namin yung mga gusto namin lamang sa sarili namin. Mas pinaghahari po namin ngayon, pinapasako ang aming buhay para po sa iyo, sa plano niyo po, sa amin po lahat. Let your will be done, Panginoon. Hayaan niyo lagi ikaw ang masunod, hindi yung aming gusto lamang. At hayaan niyo lahat ng naisin namin, lahat ng layunin, lahat ng plano namin, ipabalik po namin sa iyo na mayroong pinakamatas na papuri at pagluwalhati sapagkat ikaw ang nakakalam ng lahat ng mabuting bagay para po sa aming buhay. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong kabulihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagtitiwala sa aming Panginoon na kaya po namin gawin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Pwede ba pasalamatan natin ang Lord sa pamamagitan ng muling pag-awit ng awit na ito. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo yan ang Panginoon as long as you glorify our Lord Jesus Christ sa lahat ng plano mo. Igigit mo ang plano mo sa plano ng Diyos, kapatid, sapagkat mas mahusay, mas mainam ang kalooban ng Diyos sa iyo. Yes. Thank you, Lord. Isa pa sa ulit pagkakataon. Sapagkat ikaw ay siyang magpaplano na para po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Kami po ay
ay isama niyo po sa panalangin. Kami po ay nagpapagawa pa rin po ng bahay, unti-unti. Dahil sa ngayon po, maliit pa lang po yung budget namin. So, plano po namin na matapos po yung bahay. Alam po namin na kaya-kaya gawin ng Panginoon po yun. Pangalawa po ay panalangin niyo po kasi plano ko po na hindi palta ng aking asawa. Kasi po kami po ay nagdiriwang ngayong araw ng aming 27th anniversary. Panalangin niyo po na hindi po mauntog si Pastora. Okay, 27 years, so makapakahabang pagtitiis na po ang aming mga pinagdaanan. Bahagi po yan ng relationship. No? Pag kayo po ay nagsasama ng matagal, ay sigurado po ako, hindi po ako propeta, marami na kayong pinagtiis sa asawa niyo. Amen? At handa pang magtiis kapag yan ay kasama sa pangako ninyo sa Panginoon, sa hirap at sa ginhawa. Amen? Kaya mamaya po, hindi ko po na ipanalangin niyo po kami. Tapos po, sa mga parating po nating activities for December, huwag po mawawala. We need to invite someone dito po sa church sa Sampang Gabi. So gagawin po natin evangelistic po yon. At magandaya po tayo kahit isa lang per family or yung mga kasama sa trabaho, masikap po natin at maipanalangin na makasama po natin. So maraming po salamat. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Nawa ito po ay magsilbing gabay sa ating po mga buhay upang tayo ay higit na pagpalain ng Diyos. God bless you all po mga kapatid. At lagi sumahatin ang kapangyarihan at kapayapaan ng Panginoon. Salamat po in Jesus' name. Bye.